Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 4, 2025. Nasa exciting part na yata tayo nito pong flood control projects anomalies investigation, ano? Kasi dito po sa balitang pag-uusapan po natin, mukhang ititigil na din po ng Blue Ribbon Committee ang kanilang pagdinig sa napaka-kontrobersyal na proyekto po na ito sa ating gobyerno. Ako po, sa totoo lang, yan po ay gusto ko. Kung natatandaan po ninyo sa mga nakalipas po na pagkakataon, pinuri natin ang naging hakbang ng bagong speaker na si Speaker Faustino D. III nang ito po ay kanyang ipag-utos na itigil na ang isinasagawang investigasyon ng Impracom. Ang Impracom ay 3 komite po ang bumubuo dito Tapos, sarili kasi nila rin ang iniimbestigahan kaya hindi naman nga magandang tingnan. And dito naman po sa Senado, it appears na mukhang senador din ang mga naiimbestigahan na. Kaya parang burning down the house, ika nga, ano? Yung nagiging kasabihan dyan. At hindi rin talaga maganda sa imahe ng both houses. Pero bago tayo magpatuloy sa komentaryo natin dyan, wag nyo sanang kalilimutang mag-like sa ating programa mga tol. Marami tayong mga advokasya na hindi ko na lamang sinasabi dito sa ating programa, pero malaki po ang maitutulong ninyo sa pamamagitan po ng mga pag-likes po na yan. Ito po, basahin muna natin ang balita ngayong araw po na ito. At breaking talaga ito kasi ang dami pong nag-aantay ng hearing sa Blue Ribbon Committee. In fact, sa inyong mga manonood, every now and then nagtatanong kayo sa akin. Ang nasasabi ko na lamang, yung mga sinasabi lamang din ng chairman na si Senator Ping Lacson na inuuna muna yung budget hearing. At baka sa mga susunod na linggo pa magkaroon ng hearing. Pero mukhang hindi na yata mangyayari yan, ano? Kasi ito po, Blue Ribbon Committee suspended until further notice. Kung matatandaan po ninyo, ganun din ang nangyari sa Impracom. Sinuspindi po ito, tapos bigla na lamang inanunsyo ng House leadership na hindi na tuloy yung hearing at yung mga documents na nakalap ng Impracom sa pangunguna po ni Speaker Faustino D ay itinurn over po sa Independent Commission for Infrastructures. Baka ganun din ang mangyari dito, no? Basahin po natin. October 4, 2025, the Blue Ribbon Committee hearing next week is suspended. Senator Panfilo Ping Lacson confirmed on Sunday, October 4. Lacson said he initially scheduled a hearing on Wednesday, October 8, upon the request of Senator J.B. Ejercito to summon former Department of Public Works and Highways Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan. May petsa na pala sana, no? To maximize the discussion, I checked with the Department of Justice if the supposed tell-all affidavit of the Discayas were already available, he said. Corollary to that, I also checked with the Office of the Executive Judge of Manila Regional Trial Court if they have concluded the investigation on the possible violations of the notarized document involving Tactical Sergeant Orly Gutesa and Attorney Pechi Espera. By the way, si Orly Gutesa ay retired Marines. However, after having been informed that both would not be ready within 1 week and the Blue Ribbon Committee hearing will be in conflict with the budget and Court of Appeals hearings, Lacson said he informed Senate President Vicente Tito Soto III of the cancellation until further notice. Last week, Lacson, chairperson of the Blue Ribbon Committee, said he will send invitations to Romualdez and Co. while awaiting developments in the case and before scheduling the next hearing. Doon ako talaga excited mga tol Kasi sa totoo lang, sinusuportahan ko si Congressman Martin Romualdez. Hindi naman lihim po sa inyo kung bakit At wala naman kasi ako nakikitang ebidensya na malakas laban pa sa kanya. Kaya malakas ang paniniwala ko na wala siyang kasalanan at ako'y umaasa na siya'y dadalo dito. At sa pagdalo na yon, malilinawan na po sana ang lahat. Kaso lang, mukhang hindi pa po mangyayari dahil nga po sa mga pagbabago po na ito sa schedule ng Blue Ribbon Committee. For the next hearing of the committee, we will send an invitation to Co's address. Now we know he is abroad and will not show up. If that is the case, we will issue a subpoena and then a show cause order, Lacson said in a TV interview. He stressed that this would show that they are not covering up for anyone. If the show cause order is not satisfactory, we will cite him in contempt of the committee and issue
a warrant for his arrest. In the case of Romualdez, Lacson said, the invitation will be coursed through House Speaker Faustino Boji D in observation of the time-honored interparliamentary courtesy between the two houses of Congress. Kaya nga po ang paliwanag dyan ni Senator Lacson, hindi po yung individual congressman ang binibigyan ng kortesiya, kung hindi po yung House kung saan po sila nabibilang. Kaya kailangan daw pong idaan sa leadership po partikular ng House of Representatives. And I believe, gagawin po iyan ni Faustino D, ang ating bagong speaker. At tingin ko, kung wala namang itinatago si Congressman Romualdez, dadalo po yan. Ganda sana nun, magtatapat sila ng mga senador na nag-aakusa sa kanya. Sa bagay, isa lang naman ang nag-akusa direkta kay Congressman Martin Romualdez. Ito po si Senator Chis Escudero sa kanyang naging privilege speech noong September 29, 2025. Tinuro niya. Akala ko may pasabog Pala, yung pasabog ni Chis Escudero, pasabog sa daliri. Hintuturo na pasabog. Ganun ang nangyari. Yan po Ibig sabihin mga tol, wala na tayong inaasahan pang hearing until further notice. Pero ano ba ang katotohanan malamang sa malamang dito? I'm sorry. Ano ang espekulasyon natin dito? Hindi katotohanan. Kasi katotohanan na itong binasa natin base sa mga senador Pero syempre, hindi mawawala yung espekulasyon kung bakit biglang naging ganito ang desisyon ng ating Senate President at ng Chairman ng Blue Ribbon Committee. Prangkahan tayo. Sa mga nakalipas po na panahon sa Blue Ribbon Committee hearing, samot-saring issues ang namagitan sa pagitan po ng dating leadership nito na noon ay majority at ngayon naging minority at bagong leadership ng Blue Ribbon Committee. Laging may pagtatalo, laging nagkakaroon ng pataasan ng ihi, ika nga. Lalong-lalo na si Senador Dante Marcoleta ayaw niya magpatalo sa kanyang mga argumento. Siyempre, ang Senado kasi kinokonsidera na 24 independent republics Bawat senador meron po yung sariling independence. Although meron silang sinusunod na minority and sinusunod na majority at leader, pero ang bawat senador may sarili talagang desisyon yan kung paninindigan nila. At habang tumataas yung mga concerns na yan, nalalagay sa alanganan. Again, this is an speculation. Speculation ko lang ito mga tol. Hindi po ito katotohanan. Baka kasi ma-misinform ko kayo Lahat ng mga sinasabi ko ay spekulasyon ko lamang at base sa mga naging obserbasyon ko. Siyempre, sa mga nakalipas na araw nga, 'di ba? Pumutok yung issue na magkakapalitan ng liderato agad-agad, 'di ba? Tapos pinaninindigan pa nitong si Alan Peter Cayetano na wala namang minority na hindi naghahangad ng majority. Laging naghahangad ang minority na maging majority. Doon pa lamang sa litanya na yon, meron talagang paghahangad ang minority na muling makuha ang majority at magkaroon ng panibagong leadership sa Senado. At the same time, even doon po sa loob ng majority, nagkakaroon po ng somehow pagtatampo. At hindi nga po maikakaila dyan yung sinusuportahan natin ako sinusuportahan kong senador dahil madalas kong nakakausap At least nakikilala ko siya personally. Kaya nga ang tawag ko sa kanya, hindi corrupt si Goodwan. Kasi yun ang nararamdaman ko talaga, hindi corrupt si Goodwan nakapagbitiw siya ng mga salita na hindi nabuo yung konteksto, Kaya na-misinterpret ng marami sa atin, akala natin iiwan niyang majority, ganito, ganyan. Pero talagang nagkaroon ng pag-iisip. Actually, 5 sila. Hindi ko na tinanong kay The Good One kung sino-sino yon at sapat na sa akin na merong ganoong katotohanan. At tingin ko, isa yon sa mga kinokonsidera ng leadership ngayon ng Senado. Hindi kasi pwedeng katulad nung nakaraan na pagka ginusto ni Chis Escudero, masusunod. Kapag ginusto ni Marcoleta, masusunod. Walang pakialam sa kanyang kapwa senador. Hindi ganun po ang leadership. A good leadership is a kind na nakikinig. Nakikinig at kinokonsidera yung mga saloobin ng kanilang mga kasama. At tingin ko, para maiwasan yung further conflict sa loob ng majority, baka isang way na rin po ito na ipagpaliban muna yung mga hearings kasi talagang napakainit. Talagang halos kada darating ang hearing, merong senador na masasangkot at syempre hindi nagugustuhan yun ng mga kapwa nila senador. Hindi mawawala yun mga tol na magkakaibigan din ng mga yan regardless sa kanilang politika. Kaya tingin ko,
good decision ito sa parte ng leadership ng Senado sa ngayon. Kasi ako, ayoko talagang mapalitan si Senate President Tito Soto eh. I am expecting more sa kanyang pamumuno dyan sa hinaharap, lalong-lalo na sa pagbibilang po natin ng araw, 125 days to go na lamang, pwede na po ulit mag-file ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Hindi kasi ako naniniwala na mananalo ang motion for reconsideration ng House of Representatives sa Korte Suprema sa kasalukuyan. Kaya kung matatalo yan, definitely magkakaroon ng refiling on same grounds din. Hindi naman yan mababago na, no? Kaya dapat ang nakaupo by then, isang na maninindigan para po sa isang fair na paglilitis. Dahil pag nakabalik po iyan sa Duterte block ang leadership, sigurado wala na naman po tayong impeachment trial na aantayin next year. Mapo-forthwith na naman ng ilang buwan yon hanggang sa dumating na naman sa kung ano-anong mga palusot at hindi na natin malalaman kung accountable ba o hindi itong si Vice President Sara Duterte. Yun lang naman ang hangad natin dito eh. Magkaroon ng fair na paglilitis at makita natin kung ang mga ibinabato po ba sa kanya ay makatotohanan o hindi base sa mga ebidensya. Kasi lahat ng nakakala po natin ngayon, mga available lamang sa public na mga impormasyon, baka may mga ebidensya talaga na hindi pa nailalabas sa harapan ng publiko at yun na yung magko-conclude kung may kasalanan o wala si Vice President Sara Duterte. Going back dito sa pagkaka-suspinde o suspindi nga ng Blue Ribbon Committee hearing, ano pa ang inaantay natin dyan, no? Yung mga posibilidad na mag-appear sanang muli itong si Orly Gutesa. Kasi talagang lumikha ng napakalaking ingay si Orly Gutesa. Para po siyang attack and hide ang nangyari. Umatake tapos after that, hindi na po nagpakita. And napakaraming mga inconsistencies sa kanyang mga naging pahayag, lalong-lalo na yung paragraph 24. Tayong siguro kung hindi ako nagmamagaling pero the moment na nanonood ako nung hearing na yon, antimano nung tinanggihan niya yung alok ng kanyang senador, particular si Kiko at saka si Ronald De La Rosa, pati si Rodante Marcoleta tungkol sa Witness Protection Program, naalala ko kagad yung paragraph 24 ng kanyang affidavit na humihingi po siya ng proteksyon sa Department of Justice. Tapos sasabihin niya, nang tinanong na siya na hindi niya kailangan. Kaya ang laking katanungan sa atin yon kung sino ba talaga ang gumawa ng kanyang affidavit o yung sinumpaang salaysay. Dahil kung siya ang gumawa nun, bakit niya nilagay na nangihingi siya ng witness protection samantala ayaw niya naman pala, no? Tapos yung iba pang mga napakaraming mga questions na iniwan sa affidavit na yon mula sa paragraph 1 hanggang sa paragraph 24, no? At dahil po doon, talagang inaabangan ng tao ang pagbabalik sana nitong si Orly Gutesa na ngayon hindi na po malaman kung nasaan. Even ang Department of Justice humingi na ng tulong sa National Bureau of Investigation inutusan na ang agency sa ilalim nito na NBI para hanapin kung nasaan itong si Orly Gutesa para mapadala ng imbitasyon o masupwena kaugnay ng kanyang napakalaking akusasyon na binitawan sa kanyang sinumpaang salaysay dahil itinuro niya rito no other than the former Speaker Congressman Martin Romualdez. Okay? Kaya yan lamang yung mga issues na maaaring bumabalot diyan sa Blue Ribbon Committee hearing ngayon at yung mga posibilidad na senador pa na maaaring madamay, lalong-lalo na ngayon. Merong issue na pinag-usapan talaga kanina at todo tanggol ang mga kakamping, ang mga supporters nito pong si Senator Risa Ontiveros. Bakit po? Kasi kahapon sa programa ni Anthony Taberna, nahalungkat yung tinatawag na insertion. Sa mga nakalipas kasi na araw, nagkaroon ng pahayag si Senator Lacson na almost all senators ay merong insertion sa GAA 2025. Meaning, 19 Congress ang tinutukoy na senador dito. Tapos sabi niya, hindi ko napapangalanan kasi hindi naman lahat. Yun ang sabi ni Senator Lacson. Kumbaga, pag pinangalanan niya, ma-identify kung sino yung hindi nag-insert at nag-insert. Pero, nung sumunod na araw, na-interview naman ito pong si Senator J.B. Ejercito at naging prangka siya sa mga tanong ni Jerry Baha at ni Anthony Taberna. At sinabi niya, lahat ng senador merong insertion, no? Pero sabi nga, hindi naman masama ang insertion. Nagiging masama ito kapag ginawa sa BICAM
o kaya after the BICAM, no? Lalong-lalo na kapag ka nangungumisyon na yung nag-insert nito. Yon ang nagiging masama dyan. Pero basically, hindi masama ang insertion. Ang legal terminology na ginagamit nila dyan ay amendments. Budget amendments. Ganito na yung nangyari. Kahapon sa programa ni Anthony Taberna, kinote nila yon. Tapos, may hawak silang dokumento na nagsasaad na si Senator Risa Hontiveros daw ay merong insertion ng budget na nagkakahalagang 3 bilyong piso mahigit. At dahil po dyan, ang daming naging reaksyon ng mga kakamping. Siyempre, hindi nila matatanggap yun dahil ang ganda ng pagtingin nila kay Senator Risa Hontiveros, nagdemand sila ng resibo kay Anthony Taberna. At si Senator Risa Hontiveros mismo nag-post yesterday na fake news ito pong si Anthony Taberna. Pero hindi niya naman pinangalanan na Anthony Taberna fake news. Pero alam natin kung sino yung tinutukoy niya doon na mag-ingat sa fake news. Kaya feeling alluded, nasaktan si Anthony Taberna, nag-post po siya ng mga kataga kaninang umaga na Lacson, almost all senators, JB Ejercito, all senators, and Risa Hontiveros, no insertion siya ata, no? Teka lang, baka nagkamali ako sa pagkakatanda. Balikan na lang natin yung mali yung pagkakatanda ko. Baka ma-mislead ko kayo sa impormasyon. Balikan natin yung sinabi niya. Ito. Yan, tama naman, no? Sabi ni Ping, halos lahat ng senador may insertions. Sabi ni JB, lahat ng senador may insertions. Sabi ni Risa, wala akong insertion. See you mamayang 12 noon. At ito na, nag-livestream si Anthony Taberna. Sa kanyang live streaming, ipinakita niya ang kanyang resibo, no? Ang resibo ni Anthony Taberna ay listahan ng mga insertions di umano nitong si Senator Risa Hontiveros. Pero ang depensa po dito ng mga supporter ni Senator Risa Hontiveros ay unang-una kung ito po ba ay lehitimo, no? Kung ito po ba ay talagang legit yung listahan na yan. Pero siguro di naman ilalabas ni Anthony Taberna yan nang hindi legit kasi that is libelous, di ba? Common sense naman yun para kay Anthony Taberna. Pagka yan ay gawa-gawa lamang at hindi lehitimo, libelous yan. Ang naging depensa dyan ni Senator Risa Hontiveros kanina, wala akong BICAM insertion, no? Yun po yung sinasabi ni Senator Risa Hontiveros. Wala po akong BICAM insertions. Yesterday po yan. Tapos inulit niya, lahat ng iminumungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inuprobahan ng Senado. Wala po akong BICAM insertion. Kaya nga, inaantabayan na natin kung ano yung magiging tugon pa ni Senator Risa Hontiveros dito, pero wala na siyang naging posting after ng live ni Anthony Taberna. Kasi dito sa live na ito, hindi naman sinabi ni Anthony Taberna na BICAM insertions. Ang sinasabi niya nga, merong budget insertions or amendments. At pinaliliwanag niya rin dito na, by the way, baka mapagkamalan nyo akong pinagtatanggol ko si Anthony Taberna, hindi ko po parehas sa sinusuportahan ng dalawang personalidad na ating pinag-uusapan. Ano? Kilala nyo naman kung sino-sino yung mga sinusuportahan ko. Doon lang tayo sa tama at dapat. May punto naman si Anthony Taberna, may punto rin naman si Senator Risa Hontiveros. Kaya nga, sa unang live streaming natin kanina, sabi ko sana magkaayos tong dalawa baka hindi lang sila nagkakaintindihan. Si Anthony Taberna kasi, gusto niya lang sabihin sa kanyang mga manunood na meron talagang insertion ang lahat ng senador. At dahil nga po itinatanggi ni Senator Risa Hontiveros, eto nilabas niya yung resibo. Tapos ang hamon ngayon ng mga kakamping na sumusuporta kay Senator Risa ay bakit lang daw sinisingle out si Senator Risa Hontiveros. Ito daw po ay galawang DDS na dahil paninira na raw po ito kay Senator Risa, considering na ito daw pong si Senator Risa ay talagang nakaangkla ng tumakbo sa pagkapresidente sa 2028 at makakalaban ni Sara Duterte. In particular, meron pong post diyan itong si Attorney Jesus Palsis. Basahin po natin yung post ni Attorney Jesus Palsis. Ito. Mahaba-haba po ito Sabi dito ni Attorney Jesus Palsis, pinaliliwanag niya na magkaiba ang budget insertions and amendments. Pero actually, sa paliwanag ng mga senador na napakinggan natin, ay the same lang yan. Ang legal term lang talagang ginagamit ay amendments. Pero ang colloquial term na tinatawag o pangkaraniwan na gamit ay insertions. Accusations, ito na, are being thrown left and right against Senator Risa Hontiveros without proper definitions and clarification what she is being accused of.
The DDS want to conflate, guluhin, or pagsamahin two very distinct and different concepts, budget amendments versus insertions. Budget amendments are legal, transparent, democratic, and mandatory. Trabaho yan of any legislator to pass the budget law. And to pass a budget law, senators and congressmen must scrutinize the budget and remove project items that are bad and include project items that are good. And the only way to do that is propose amendments to the proposed budget bill called the NEP or National Expenditure Program by the DBM and Malacanang. In short mga tol, pinagtatanggol dito ni Atty. Jesus Palsis si Senator Risa Hontiveros na wala talagang insertions para sa kanya kung hindi amendments. Pero sa punto naman dito ni Anthony Taberna, pinaliliwanag niya rin naman na dapat nga maging proud pa raw dito si Senator Risa kasi magagandang mga proyekto ito at hindi naman ito likas na masama, Dahil ito ay nangyari sa tinatawag na budget insertions or amendments. Kaya kung pagtatagniin natin ang mga argumento ng dalawang panig, tingin ko di lang sila nagkakaintindihan at nagkakasundo sa mga terminong ginagamit. Ang sa atin lamang, sana magkasundo na sila. Maliit na bagay ito kung tutuusin Kasi hindi ako naniniwalang naratibo ni Anthony Taberna, DDS. Hindi ako naniniwala doon, to be fair with him. Ang katakot-takot na tira nga inaabot nito sa DDS di ba? Tapos pinagbibintangan siya na galawang DDS daw siya at kumakampi na kay Sara Duterte. Sabagay, wala tayong magagawa kung yun yung nagiging paghuhusga ng mga kakampi ni Senator Risa Hontiveros. Lahat ng mga kakamping kasi na nakikita ko, ganun yung kanilang narrative against Anthony Taberna. Galawang DDS. Except yung isa. Sino? Si Kristan. Kristan is very objective. Napakinggan ko kanina yung kanyang live streaming at doon gumit na siya. Ang sinasabi niya, dapat maipaliwanag na maayos ni Senator Risa Hontiveros yung ni-raise na point nitong si Anthony Taberna. At sa parte naman ni Anthony Taberna, katulad ng sinisigaw na mga kakamping, dapat wag niyang i-single out si Senator Risa Hontiveros. Kung nagawa daw ni Anthony Taberna na makakuha ng mga ganitong kopya kay Senator Risa Hontiveros, dapat yung 23 pang senador ilabas niya rin. Yun ang hiling nila kay Anthony o challenge nila kay Anthony Taberna, which sa huling bahagi ng programa na ito ni Anthony Taberna, sinabi niya naman, huwag kayong mag-alala, sa mga susunod na araw, lahat ng natitirang 23 senador, ipapakita niya daw yung budget insertions ng mga ito sa GAA 2025. At yan ang aabangan po natin. Yan yung mga gusot ngayon na bumabalot sa Senado, mga tol. Biruin mo, Senador Risa Hontiveros, hindi natin akalain na biglang madadrag ang kanyang pangalan sa insertion. Pero may paliwanag siya, hindi siya kasama sa BICAM insertion. Kaya medyo nagiging unstable talaga yung majority sa ngayon Merong 5 na nag-isip na maging independent. Pero ang paliwanag dyan ni Senator JB Ejercito, luma na yung interview, nakalipas pa ng mga araw na yon, Hindi na ngayon yon, hindi presyon, sabi niya. At may mga pagbabago nang nangyari after that interview. At isa po doon yung pagiging chairman niya ng Committee on Ethics. Kaya nga po naibigay sa kanya ang Committee on Ethics ayon kay Senator JB kasi nailabas na nila yung mga saloobin nilang partikular na 5 sa leadership ng Senado. Meaning, sa caucus nila, nagkasundo-sundo na sila, nagkausap-usap na sila. Kaya mas tumatatag ngayon, ayon sa kanila, yung leadership ni Senate President Tito Soto. Ngayon, sa huling bahagi ng ating live mga tol, ito dapat ang hindi natin kalimutan yung shinare ni Tea Tan ngayon dito. Kasi yung mga gulo sa Senado, internal yan Kung tutuusin, mga amuyong at chismoso lang tayo sa nangyayari sa mga differences ng Senado. Like yung parinigan ng dalawa, si Senator Lacson at saka si Senator Rodante Marcoleta. Yung mga bangayan ng mga ilang senador dyan at kung ano-ano pang mga pagkilos nila, mga nakikichismis at amuyong lang tayo doon. Kayang-kaya nilang i-resolve yan. Pero dapat dito tayo nakapokus kasi ito talaga yung katotohanan dito itong mga pirma na ito. Sabi dito ni Tea Tan, these are the individuals who were present at the 2025 Budget Bicameral Conference Committee. Which of them are now being accused of flood control anomalies with signed attendance to prove they were there? Can you name them? And am I missing something? Parang may inaakusahan na hindi naman kasali sa BICAM, right? Can you name who? Tingnan natin. Senator Grace po sa parte ng Senado.
Senator Cynthia Villar, may pirma siya. Senator Win Gatchalian. O, ibig sabihin yung mga walang pirma, hindi sila nakapag-participate that time. Hindi nga nila pinirmahan eh. O, eto si Elizalde Co, dating kongresista. Si dating Congresswoman Stella Kimbo, natalo sa pagka-mayor sa City of Marikina. Si dating Deputy Speaker Dong Gonzales. Si Deputy Speaker J.J. Suarez. Si dating Majority Leader Manix Dalipe, si Representative Asidre, at saka si Representative Neptalin Gonzales. Etong mga tao na ito, dapat sila din yung mga nagpapaliwanag ngayon. Pero ang na pin down dito ngayon si Elizalde Co. And the rest, parang wala lang, dapat maimbestigahan sila. Si Kimbo, si Gonzales, si Suarez, si Dalipe, si Asidre, si Gonzales. Senator Win Gatchalian, dapat din magpaliwanag sa ICI. Senator Cynthia Villar, Senator Grace Po, nakapunta na. O yan, mga pangalan ng BICAM. Ito pa, si Jose Aquino, Congressman Bungalon, pati si Congressman Acop, kasama rin pala sa BICAM. Congressman Madrona. O, nakapirma din pala rito si Senator JB Ejercito, pero ang paliwanag niya, wala siyang alam sa pangyayari. No? Senator Francis Tolentino, Senator Jinggoy Estrada, naakusahan siya. Senator Chis Escudero, naakusahan siya. Ngayon, kay Senator JB Ejercito, to be fair, kung may ebidensya na siya yung nag-insert at nakinabang, nagkaroon ng komisyon, bibirahin natin yan. Maniwala kayo sa akin, nakipagsagutan nga ako sa kanya nung kahapon di ba? Hindi ako nagbibiro mga tol. No? Pero natutuwa ako kasi napakamapagkumbaba ni Senator JB. Biruin mo, senador yung kausap ko. Tapos ang gaspang nung sagot ko. Kasi na-misinterpret ko no? Doon ko nakitang may pagpapakumbaba si Senator JB Nakalive kasi ako kay Alex Iala. Kino-cover ko yung laban niya. Unfortunately, natalo. Sayang yung 3 points na match point. Hindi niya na-convert. Nagme-message pala siya. Di ko nakikita. Nakalive ako Tapos nung hindi ko nasisin sa Viber, tumawag. Nakalive nga ako, pinatay ko. Pagpatay ko ng ganon, kaya nag-message. Hindi maganda yung dating sa akin ng message. Kaya ang sabi ko kagad, Senator, wag niyo na po akong tawagan. Wala akong obligasyong magpaliwanag sa inyo. Ganon yung banat ko. Gasa nagkasagutan kami sa message. Pero sa huli, nagpakumbaba siya, nagpakumbaba rin ako, humingi ako ng paumanhin, siya nagsorry din. O at least, di ba? Senador, marunong humingi ng sorry. O kaya ako, bilib ako kay Senator JB Ejercito. No? At naniniwala ako na kahit nandito siya sa BICAM na ito, wala siyang kasalanan dyan unless kung merong ebidensya na magtuturo sa kanya. So far, wala naman. Ang talagang nadiin, si Senator Jinggoy Estrada at saka si Senator Chis Escudero. Si Senator Joel Villanueva, walang pirma rito, pero diniin ni Bryce Hernandez. Diba? Kaya nakakapagtaka, yung walang pirma, nadiin, yung may pirma, wala namang ebidensya, yung may pirma, merong ebidensya. Still, wala dapat sacred cow dito. For sake of fairness, lahat ng mga dapat imbestigahan. Total, ICI na mag-handle Hindi na ang Senado Ang gusto nga nila mangyari dyan, itigil na rin ang hearing ng Blue Ribbon Committee Kasi lang may mga naiiwan pang mga issues na dapat maayos muna. Kaya I do not know kung magpapatuloy pa yan o talagang totally yung until further notice na yan, mauuwi na sa termination. Tandaan natin, ganyan ang nangyari sa House of Representatives. Una, suspended until further notice. Kinalauna, nag-decide ang leadership na terminated na at i-turn over ang lahat ng documents sa ICI. Sana kahit paano nakapagbigay tayo ng impormasyon na tama sa oras po na ito at maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta ninyo sa ating programa, higit sa lahat sa ating Pangulo at sa ating gobyerno. Sana lagi tayong magkita-kita, hindi lamang dito sa ating programa kung hindi sa mga makatwiran, may mga matututunan po tayo. Kasi dalawa lang naman ang sinasuggest ko sa inyo kapag kayo po'y manonood sa isang vlogger. Either may matututunan po kayo o magiging masaya kayo. Pero kung kayo po'y nanonood at kayo po'y magagalit na, wag po kayong manonood. Wag nyo pong gagayahin yung mga pinagmumura ko dito, galit na galit sila sa akin. Tapos, nanood pa ng nood. Hindi maganda yon, stress lang ang dadalhin sa inyo nun. Manood kayo sa mga matututo kayo, manood kayo sa magiging masaya kayo. Ang mga halimbawa ng masayang panoorin, si Nyolo Tamski, di ba? Nyolo Random News ba yon? Yung kanyang channel, masaya talaga dun pagka nanonood ka. Sa mga informative shows naman, marami. Marami tayong mapapanood na informative shows. Lalong-lalo na yung mga abogadong vlogger. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat.
Hindi ko po ipinipilit sa inyo na paniwalaan nyo si Senator JB Ejercito. Aking opinion lamang po yun. Ang tingin ko sa kanya, good one talaga siya. Kung sa tingin nyo hindi siya good one, so be it. Tama kayo, mali ako, sabi nga ni Carlos Agassi. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.